now we are unboxing MX Sweet Coffee. Each box has 10 sachets of low-acid and sugar-free coffee. You can have it hot or cold. Bring it with you anytime, anywhere. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Same, pero iba. Cheers, Miss Jabaglita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba! We are number 106.7 Energy FM! Alam mo, Pangga! Huwag mong sabihin radyo! Sabihin mo! Energy! O, diba? May narinig ba kayo? Siguro naman wala. Hindi pa yata naka-on yung microphone natin. Hindi, wala. Pumitik kasi yung yung salamin ko. Pumitik siya sa mukha ko na nakakaloka. Well, kung may narinig man kayo, tumahimik na lang kayo. No? Laki narinig. Oo, sorry naman. Hindi sinasadya, tao lang. Ganun talaga pag nasasaktan at nabibigla. Oy! Isang magandang araw ng Martes sa inyong lahat. Correct. Ayan. Happy Tuesday everyone. Dahil tomorrow marami nagdidiwang, marami nagsasaya. Dahil tomorrow ay araw ng independensya ng Pilipinas. Kalayaan. Oo. Independence Kasarinlan. Ano kasarinlan? Kasarinlan. Oo, diba? Nung tayo ay, tayo mga Pilipino ay nag-aklas upang masarili natin ang ating kalayaan. Yes. Dahil na-colonize tayo for how many years? Ay, antara. Diba? We were colonized by the American and I don't see anything wrong with that at all. Sabi nga ni Pia Wurzbach. We're half Filipino, half American. Ay, nako. Oo, diba? Diba? Ay, ako half Chinese, half garter. Ganon? So, Spanish ako. Tas bread. German. Shepherd. Chow-chow ako. Nakakaloka. Ay, magpakilala mo na tayo. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Kapitana Sisa. At ako naman ang... Ano? Sabi ko tuloy, German Shepherd. Alam mo, sabi ko sa'yo, wag mo akong tatamnan ng mga German Shepherd. Sabi ng utak ko, aso. Ako po ang Tita Cora. At eto na, Baklita sa woo! At hello po sa Dan Wells yan. Oo nga. Kung saan kami umorder ng pagkain, sana dumating siya on time. No? Nakakaloka kayo. Tommy na ako. Maren, pwede bang bumate? O sige, Gora Biles. Nakatutok sa atin ngayon ang Petron dyan sa may Petron Trading Corporation admin. Ayan si Miss Diana Sauran, supervisor na si Cristopel Beltran, cashier na si Evelyn Jadukan, service master na si Mark Estacion. Ayan. Petron Station. Yes. Hindi corporation. Hindi kasi yung nakasulat Petron. Tapos, ano? Akala ko head office ang Petron yan. Basta yung pag-aari ni Maring Cindy Ejercito. Ayan. At syempre gusto rin natin batiin ang ating mga friends, of course, kay Mayor Francis Zamora. Hello po sa inyo lahat. Kay Congressman Bel Zamora. Hello po sa inyo lahat. Diba? Na nakakaloka yun. Mayor. Yes. Ay po. Mayor, magba-birthday na po ako sa Monday. Yan. Ako naman, Mayor, Mayor, may pa-pop smear ba? May programa po ba kayong pa-pop smear Meron. Talaga? Sa healthcare. Alam mo, ang ganda talaga ng sa San Juan. center. Talaga? Yan. Libre ang pop smear doon. Ako, pag hindi ako kinalkal sa paano kakalkalin? Anong kakalkalin sa'yo, ha? Baho. Kakalok. Pasintabi po sa mga kumakain. Nako, nakakaloka. Pero eto na nga, nako. Mainit ang usapan ngayon dahil sa ating mga chikang dala-dala para for today's video. Ano ba chika mo for today's video? Wala. O tara na, mag-commercial break na tayo. At dyan po natatapos ang Baklita sa Woo!
Bakla ka. Sabi na naman, tawa na naman tayo ng tawa. Oo, Ano chika nga? Well, eto na nga. Dahil nga, di ba, katatapos lamang noong nakaraang linggo, yung ginanap na secret wedding nila Carlo Aquino at ni Charlie Dizon. Charot-charot yung secret wedding? Oo. Diyos ko, ang dami naman media platform ang nagkalat ng... Star-studded, na bongga. Tapos lahat ng mga big bosses ng ABS-CBN, Ninong at Ninang. Di ba kasi nandun sila, si Charo Santos, si Sino Carlo pa? Katigbak, tapos si Connie Angeles. Charot, hindi. Sino to? Cory Vidanes. si Cory Angeles. Uy, hindi mo kilala. Reporter dati siya ng GMA7. Connie Season. Ay, oo nga pala. Naiba na! Yun nga, naginanap somewhere down the road. O, diba? Sa kalsada yung kinasal? Ganon. Ginawa nila, sinara nila yung kalye, nagbungkal sila ng... Parang kalsada sa Maynila. Yung nagbungkal sila ng kalsada para isara yung kalye para maituloy yung kasal. Charot. Susan nga. Sa Pandakan ginawa, charot. Tapos ano mga kaginapan sa kasal na yan? So eto na nga, diba? Kasi marami ang natuwa dahil nga syempre kahit papaano. Maraming natuwa. 1,000 bakla ang ginawa. Okay. Diba? Marami naman din ang natuwa. Pero madami din ang, alam mo yun, nakisimpatiya dito kay Trina Candaza. Kung saan nga naman siya ang dating partner nitong si Carlo Aquino. Kasi nga syempre recently ay para bang nahiwagaan ng mga tao sa kanyang ipinost na lotus flower. Hindi lotus feet. At hindi siya sisigaw ng, gano'n. Sumama ka na! Huwag kang titingin sa bagwa! Tagyan mo ang swerte. So, mga ganong aspect. Tagyan mo ang swerte. Tapos sabi ko si Chris. So, eto na nga. Umani na nga na sa Munsaring simpatiya ngayon. Matapos nga, syempre, kahit papaano, marami naging masaya, pero marami din ang nalungkot para dito kaya Trina Candaza. Dahil, kung matatandaan po natin, siya ang parang tipong pinakamatagal na naging partner nitong si Carlo Aquino. Pero nagkaroon ng problema at umusbong ang kanilang usapin nung last December 2021. Pero, isinapubliko lang talaga ni Trina yung kumpirmasyon na talagang sila ay wala na, taghiwalay na. Nung January 2023 yun, Mare. Alam mo, Mare, yun yung confirmation. Napaka-intrusive talaga ng isip ko. Bakit? Sabi nung nakita ko yung picture ni Charlie Dizon, sabi ng utak ko, Charlie in the Chocolate Factory. Kasi naka-red. Sino ba yung naka-red? Si Trina nga. Diba? Pakita nga ulit natin, ang ganda ni Trina. Hindi, alam mo, sabi nga ng mga tao ba't parang ganun, diba? Parang may resemblance sila ni Trina, tsaka ni Charlie Dizon. Meron. Diba? So parang tipong sabi nga ng Ilana, na tipong, okay lang yan. Parang news anchor ng diba? 24 oras. Tama, ng Frontline Pilipinas. Diba? Kasi red. Diba? Ang ganda niya dyan. Hi, diba? Michelle Cosim. Yeah. Tingnan mo, hindi na to siya nagchat-chat. Hindi, ayaw daw niya. Silent na lang daw siya. Pero hello natin siya. Pero yun na nga, dahil nga doon sa cryptic post na to, ay kumbaga parang hinihingan ngayon at inaabangan ng mga tao kung anong sasabihin niya. Bagkus ay nag-post lamang siya. Ayan, nakikinig na nga siya. Diba? Naghahaha siya. Sabi sa'yo, hindi makakatiis si Michelle. Adieng! Yan hello sa'yo. Yun na nga, as in talagang iniintay nga ang kanya magiging reaksyon na, ayan quiet lang daw siya. Hinihintay yung reaksyon, Nino. Yun nga, kumbaga parang dahil na nga dun sa katatapos nga lang nakasal ng kanyang ex, diba? Bagkus ay isang bulaklak lang ang kanyang ipinost na nagsisimbolize ng lotus na sabi nga ano ba ang lotus pag lotus feet, ganon. Yung tok-tok-tok gumaganyan. Alam mo kayo mga artista, ang hihilig yung mag-cryptic post. Kami mga bobo, hindi namin mag-gets. Yung lotus feet, tapos sisigaw ka na, ganon. So, may bagwa. Ang pinamigay. Ano kayo ibig sabihin ng lotus? Bagwa pala yung pinost niya.
May curse? Ay, hindi. Hindi. Ano nga? Sige, mag-conclude tayo. Ano ibig sabihin ng lotus? Yung lotus pala. I-google na nga natin, mas matalino to sa atin. Hindi, kasi it symbolizes daw ang lotus habang tumutunog yung cellphone mo. Oo nga. It symbolizes rebirth. Ay talaga? 'Di ba? Kumbaga parang so may pinanganak new chapter, na new life, 'di ba? Since wala na sila ni Carlo, 'di ba, nagpakasal na. So 'di ba? Although doon sa mga previous interview niya, medyo nakakalungkot kasi pala may mga moments pala na aminado naman siya yung naging toxic sa relasyon nila ni Carlo Aquino, pero tinatry daw niya na ayusin 'yon for the sake ng kanilang anak na si Mitty. Or Mitty or Mitty. At least lotus ang kanyang in-IG post. Oo, alam naman kangkong. O kaya, at least hindi siya nag-post ng sabay water lily, gano'n. Sabay yung umuulan tsaka umaaraw. Yeah. Ay, kinakasal na tikbalang. Di ba mas ay, sorry po. Uy, hindi tikbalang si Carlo tsaka si Charlie I mean, sige, bawiin mo. At least hindi siya nag-post ng ganon. Lotus lang. Rebirth. So siguro a new beginning. Bakla mag-move on na tayo, mababasyak ko. Hindi, tuloy natin. Tikbalang diba? Di ba paniniwala yun? Oo, pag maaraw tapos umuulan, may kinakasal daw ng mga ganon. Na fairy? Oo. Tapos eto na nga. Parang mali yung utak ko. So eto na nga, marami na nakisimpatya nga dahil sabi nga ng ilan, sayang nga naman yung pagkakataon kahit papaano daw, 'di ba? Na si Trina bilang syempre na may anak sila ni Carlo, syempre kahit papaano nandun pa rin yung hope na sana magkaayos sila bagkus parang co-parenting. Oo, yung mga ganong aspeto para sa kanilang anak. Mukhang okay naman sila. Well, I guess, 'di ba? Kasi yung simpatya lang naman ng mga tao na 'di ba nung pag-post nga ng cryptic post sa kanyang social media nitong si Trina Candaza is sabi nga ng ilan, okay lang yan kasi parang nakikita daw nila yung scenario ngayon ni Trina kay LJ Reyes. Gusto ko gusto ko i-reenact mo kung paano sila nag-usap sa pakiwari ng mga netizen tapos akong kakanta ng OST. Ganun. O sige, go. Wish I could be the one. Action. Bakit I love ganun? you, goodbye ko. Bakit? Bakit lalagyan mo ng team song? Kausapin mo kay sarili mo. Uy, Mare, okay lang yan. The one you can kasi give me sa buhay love, talaga ng tao, may mga really chapter na Bakit ka nang igilig? Kasi nakakaiyak na. Kasi may kinakasal. Hindi, yun na nga. Mabalik nga tayo dito sa storya nila na parang sinasabi nga ng ilan na okay lang daw yan kasi nga kumaga parang nakikita daw nila yung sitwasyon nitong si Trina sa katauhan dati ni LJ Reyes, diba, na talagang dumapa din. Diba? Dumapa ng husto pero ngayon nakamit siya ng talagang taong magmamahal sa kanya. Pero si Carlo naman yata nagsusustento naman yata. Oo, diba? Hindi kagaya nung isa. Diba? Wala tayong binanggit. Diba? Wish I could be the one. Hindi, yun na nga din. Kaya marami nakisimpatya na go girl, okay lang din yan, diba? New beginning, new life. Wala naman din masama. Kaya nga naman ang tugon naman din para sa kampo ni Trina Candaza is parang sabi nga niya, happy naman din siya para dun sa kanyang ex, diba? Uy, congrats kay We wish them well, gano'n. Sa akin galing yun, hindi po kay Trina. Kala mo na bakla ka mag-anak. At saka importante nung kasal ni Carlo at saka ni Charlie, masaya sila. Mukha talaga silang masaya at bagay na bagay sila. Hindi totoo naman, diba? Matapos kong sabihin. Oo, na para silang tikbalang. Hindi ko sinabing parang tikbalang. Don't put on the horse's mouth. Don't put the horse's mouth. Don't put the judge in your mouth. Oy! Wag mong lagyan ng salita yung bibig ko. Don't put food on my mouth. Ganon. So I can slim. Yeah? So I can diet myself. Ang hirap pag DJ ka pero bubo ka.
Pero yun na nga, diba? We wish them well kahit papaano. Kay Trina din naman, girl, diba? As in talagang maganda yung pinapakita niyang senyales na life has to move on, diba? Bakit pa sabihin mong hindi man sila... naman siya, quotation. Hindi life man sila hindi man sila nag-workout together, pero syempre as co-parenting, diba? Marami naman din gumagawa ng ganyan na sa ikabubuti ng kanilang anak, diba? Alam mo, lodi ko talaga sa mga ganyan. Bakit? Si Ate V at saka si Edo Manzano. Diba? Yan, marami naman din ganyan naman talaga ngayon Lalo hindi lang sa show business. Kung in real life, marami din nangyayari. And it works. Yes. Diba? Habang kumakanta sila ng work. Ay, hindi na kanta. Ano? Wish I could be the one. Nanginginig. May song spawn. Feeling ko, may LSS ka. hindi mangyayari. Sabi ng utak mo, diba? I wish I could be the one. Ay nako, basta importante masaya si Charlie. Correct, diba? Masaya na tong si Trina Candasa. Bigyan din natin ng konting background yung mga tao kung sino nga ba si Charlie Dizon. Si Charlie Dizon ay isang kapamilya artist na kung saan napanood natin siya doon sa seryeng Viral Scandal na nakasama din niya doon sila Joshua Garcia. Yes. Diba? As in talagang alam mo yung putok na putok talaga yung kanilang karera ng bonggang-bongga. Ay, tsaka siya yung kasama ni Paulo. In-award dito, last June 8 lang. Best Actress sa Gawad Urian. Sa movie na? Yung kay Paulo ba yun? Yung fangirl? Hindi. Hindi pa? Yung parang World World Cup Challenger. Hirap yung showbiz ka, pero war research, bubo pa. Hindi World Cup Challenge. Hindi. Anong ginawa niya? Nag-basketball? Nag-soccer. World relationship. World relationship? Hindi. Hindi ako naniniwala. Hindi yan magugustuhan ni Chair Lala. Na ano? Ang mga ganyan. Ano nga ang pinanalunan niya? Na Best Actress? Oo, sa anong proyekto? Collage, charing. Hindi. Ayan, may tayo research. Correct. Pero yun na nga, alam mo, napakaganda talaga na nakikita natin na maski paano itong si Trina. Kasi nung Third World Romance. Third World Romance? Yes. Yun yung doon siya nanalo ng Best Actress? Ng Best Actress Award. Ay, kabo. Diba? Kaya nga sabi nila June 8 yung awards night, tas June 9 yung kinasal siya. Urian? Kaya Gawad Urian. Gawad Urian. Oo. Diba? Na nakakaloka. Diba? Bongga. So congratulations, diba? Tsaka nagustuhan ko yung pag-arte nito si Charlie dun sa movie nila ni Paulo dati. Fangirl. Yung nakitaan ng yung Noches, Noches diba? Marie. Parang hindi naman talaga prosthetics daw yung prosthetics sabi. Nga. Kasi parang ang laki naman nun. Yun. Ang laki nun para kay Paulo, ganon? Hindi. Parang ang laki nun. Parang exage kasi yun Diba? Yun. Parang door na. Ang sakit. Ay! Kapag naipit ka sa pinto. Yan. Anyway, magpaalam na muna tayo, Mare. Dahil commercial break correct. tayo. Maraming salamat to Carlo and to Charlie Dizon. Congratulations once again. Diba? And to Trina Candasa. Ayan. Wish I diba? could be Hindi, okay lang naman din yan. Diba? Life has to move on. Let's be happy for them. At least paano, tama lang din naman yung sinabi niya. Let's talk, less mistake. Bakit ko kailangan magkomento sa isang bagay na alam ko namang tapos? Sinabi niya yung less talk, less mistake? Hindi ako, may sabi. Bakit? O ano? I-quote niyo ko. Less talk, less. Totoo naman. Less talk, less mistake. More talk, more mistakes. Yes. Diba? And less sugar. Oo, diba? Anyways, mga... Less sugar for both of us. Anyways, maraming salamat po sa inyong pagkatabi sa aming pagbabalik. Isang umatikabo na naman. May kinalaman sa pagsusori na naman. Nakakaloka itis. Kung ano man yung sama-sama natin pakatutukan yan. Ako po si Kapitana Sisa. At ako naman ang yung Tita Cora. And we are still same pero iba. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tiktugan. Siyempre dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mo sabihin radyo. Sabihin mo.